i-share ko na lang din kasi ang dami sa inyong nagko-comment, nagsasabi na ba't lumayo ka pa? Hipon. Oo, sarap. Parang siguro wala na talaga tayong choice. Siguro ganun na talaga yung tulog ko. Hindi ko lang anong lulutuin ko. Samot-sari eh. Hi guys, good morning. It's another day, another vlog. Medyo late na ako nagising. It's already 3 p.m. guys. So 3 na ako nagising and nagluluto lang ako ng super late brunch. And eto yung niluluto natin. Hipon. Yan. Yan ang ating ulam for today. So ayun nga guys, no. Sorry kasi nga 'di ba sabi ko may bago tayong routine. So nasira na naman yung routine natin na yun. Hindi na tayo makatulog ng maaga. Parang siguro wala na talaga tayong choice. Siguro ganun na talaga yung tulog ko. Kailan ko ba ma-achieve yung, alam mo yun, yung tulog ka ng before 12, gising ka ng 8 or 7, ganun. Tapos work ka hanggang hapon, kain sa gabi, tulog. Hindi na tayo magpupuyat. Parang di ko ata ma-achieve yun, yung goal na yun. Ewan ko ba? Sa daming nangyayari kasi hindi na susunod yung mga sineset natin na goal. And kwento ko na rin kasi itong ulam natin is dala lang nila mama. Last night pumunta sila dito. Kikwento ko na lang din kasi bakit ba ako puyat ulit. So yeah, last time pumunta sila dito 1 a.m. Tulog na ako nun guys. 1 a.m. Tapos bigla silang kumatok sa labas ng apartment ko. Kasi umalis sila doon sa tinitirhan nila sa Mabini. So, yeah. In short, hindi okay yung parents ko guys. So, maghihiwalay ulit sila, si mama and papa ko. Hindi sila in good terms. Kaya, nakitulog sila that night dito sa apartment. And syempre, ang dami namin eh. So, I need to adjust. Instead na matulog na lang ako, nag-work na lang ako nun, magdamag. So, di na ako natulog. Kaya, ganun na naman yung body clock natin. Sira na naman. And ang hirap kong binalik yun. Putik na yan. Sabi ko, eto na. Aga ko na natutulog. Tapos, ayun nga. Dahil nga dumating sila nun, 1 a.m. Ayun. Hindi na ako nakatulog. So, hindi ko masyadong i-detail yung about sa fam ko kasi ayaw ko silang masama dito sa vlog. Kasi, yun nga, hindi naman perfect yung family ko guys. Sa totoo lang, broken family na kami before pa, during pandemic. Before mag-pandemic and during pandemic, ayun. Hindi okay yung family ko. So, kailangan naming lumipat-lipat ng bahay. Yun. Palipat-lipat kami ng tinitirhan kasi nga sa situation namin nila papa and mama is hindi okay. So, pero after nung pandemic, ayun, medyo naging okay naman. Akala ko okay na. Nagbalikan sila and then tumira kami sa isang bahay, kaming lahat. So, akala ko okay na kami, ganun-ganun. Pasko, New Year, ng ilang years. And then, ayun. Ngayong araw na to is talagang hiwalay na ulit sila. So, kailangan ulit lumipat nila mama ng titirhan. And then, kinausap nila ako if sasama daw ba ako sa kanila. Pero, ako kasi ayoko na guys ng magulo na bahay. Kaya din siguro ako nagbukod malayo sa kanila. And that's the reason. I-share ko na lang din kasi ang dami sa inyong nagko-comment, nagsasabi na ba't lumayo ka pa? Bakit nag-rent ka pa? Ba't di ka na lang sumama sa parents mo? Mapapagastos ka lang, ganun. Mas tipid kung kasama mo sila, ganun. And yun yung reason guys kung bakit ako nag-solo living. Kasi
hindi okay yung fam ko. Akala nyo lang okay, pero hindi okay. As in, malala. I mean, yeah, malala before, nung unang hiwalay nila. Malala yung nangyari. Kaya, ayun. I had to stop sa school. Hindi ako nag-aral ng 1 taon. Kasi kailangan kong tumulong sa mama ko. Kasi nga, ayun, hindi niya kakayanin if sabay-sabay kaming nag-aaral. So, I need to step up. Kasi nga wala yung father ko. And then, basta ayoko na masyadong ikwento, pero yun yung reason. At least alam nyo kung bakit ganun yung nangyari sa akin. Kung bakit ito yung mga decision ko sa buhay. Kailangan kong matuto sa sarili kong paa. Kailangan kong matuto sa buhay. Kailangan kong matuto mag-isa sa buhay. Kasi nga ganun yung nangyari sa family ko. And then, yeah. Pero magi-stay pa rin ako dito, guys, kasi nga ayoko nga ng ganun. I want peace of mind. Ayokong masyadong iniisip ang mga problema. Siguro ganun ako. Ewan ko, parang lumalayo ako sa negative. Ayoko ng negative, guys, eh. Sa totoo lang. Ayokong pinag-uusapan. Yes, ando yung problema, pero ganun na. Okay, tanggapin na lang. Kasi nga, wala na tayong magagawa eh. Nangyari na eh. So, move on na lang and think positive. Then, yeah, move on. Diretso lang sa kung anong kailangan gawin, kung isipin yung mga problema. Isipin ko is yung hipon na to. Parang, ang tagal ko nang di nakaulam ng hipon. Di ko na matandaan kasi nga 'di ba, inaayos din natin yung ano tawag doon, yung eating habit. Tama ba? Tama ba? Eating habit. So, tikman natin. Ay, hindi ko na aalisin yung balat, guys. Masama ba yun na hindi naalis? Ako kasi pag prinito ko kasi siya, di ko alam kung anong nilagay nila, parang harina, naglagay ata sila ng harina or something na ano. Tapos prinito nila, then ni-refry ko ulit. Refry? Tama ba yung refry? Basta yung prinito ko, ang arte kasi. Basta prinito ko ulit, guys. Tas hindi ko na inaalis yung balat, yung ulo lang, tsaka yung paa ang inaalis ko. Pero mukhang matigas ata yung shell niya. Shell? Hindi shell! Skin? Sige na nga, alisin ko na nga. Putik na yan. Magkakamay na lang ako. Pero usually kasi hindi ko inaalis eh. Pag naprito ko. Gusto ko kasi toasted, guys. Tas, di ba pag naprito mo eh, parang lalambot na rin yung skin, yung balat. Kaya nakakain ko na lang. Oo, sarap. Parang gusto ko ng sausawan. Toyo. Sakto, dami natin kalamansi. Diyan tayo ng sausawan. Wait lang. Ayan na, guys. May toyo na tayo dito. Oh, sarap. Kaso dapat konti-konti lang. Kasi nga nag-workout tayo tapos kinakain natin mga ganito naman. Mga cholesterol ba to? Tama ba? So, controlled lang dapat yung pag-ulam natin, pagkain natin. Tapos gawin ko na lang calamansi juice to mamaya. Calamansi juice para vitamin C. Nakakamiss tong hipon. Tagal kong hindi nag-seafoods. Solid. Pero medyo wala naman ata akong allergy. Pero minsan kasi nangangati rin ako eh. Pag sa seafood. Pero hindi yung sobrang lala. Yung konti lang, mild lang. Maski nga sa bagoong. Pero dati hindi naman. Ewan ko, but lately, parang di na ako pwede sa ayun, nakangati ako konti. Pero wala naman ata akong allergy. Nakangati lang yung dila ko, yung gilagid ko. Gilagid ba? Tama ba? Basta yung upper part. Pero wala naman akong mga dito yun, hindi ako nagpapantal or anything. Yun lang, makati lang talaga siya. So, hindi siya allergy, di ba? Sarap, guys. So,
Kaya mamaya, it's Monday na. Kaya pupunta ako sa Converge. Kasi nga naka-wifi dun sa tinitirhan nila mama dati. Ako nagbabayad ng wifi dun. And pangalan ko yun, pangalan dun sa internet. Kasi doon pa tayo nag-work dati, diba? So, papaalis ko na siya, guys. Di ko alam pwede ba yun. So, papa-stop ko na yung connection. Kasi nga, syempre, aalis na sila dun eh. So, sinong gagamit? So, papatigil ko na. And pupunta ako dun. Kukunin ko yung iba kong gamit. May mga naiwan pa akong gamit dun eh. So, kukunin ko na lang. And yeah, yun yung reason bakit sila ulit yung routine natin na maaga matulog. Ay, nako. Pero tinatry ko ulit, guys. Promise, tinatry ko ulit na ayusin. Kaso, wala talaga eh. Ewan ko ba? Ang hirap. Ang hirap matulog ng umaga. Okay lang yun. At least masarap ulam natin ngayon. Ngayon lang to. Ang sarap. So, tapusin ko lang yung kinakain ko, guys. And siguro update ko na lang kayo mamaya. Bye-bye! Hi guys! Lapit nyo naman. Kayo, lapitan nyo ako. Yes, wala pa tayong tulog. Ang weird ko naman mag-vlog. Wait lang. Back to reality. Kasi ako guys eh. Wala pa akong tulog. So, yeah. Ewan ko, nababaliw na ata ako. And yes, hindi tayo natuloy sa Converge kahapon. So, kinabukasan na to. Another day na ulit. But, ang gagawin na lang natin is, pupunta ako sa Mabini, sa dating titirhan namin. So, kunin ko yung mga natira kong gamit dun kasi nga, umalis na sila. And may mga naiwan pa akong gamit dun like, kunin ko ba yun? Or kinuha nila? Basta mga gamit, madami pa akong gamit na naiwan dun. So, kukunin ko siya ngayon. It's already 7 something AM. And maliwanag na sa labas. You can see. Diba? Uy, silhouette. Ganda. Ayan. So, yeah, yun ang gagawin natin. So, tara. Samahan niyo akong kunin yung mga gamit ko sa Mabini. Let's go! Hi guys! So, we're back. Galing na tayo sa Mabini. Nakuha ko na yung mga gamit ko. Kunti lang naman pala. Wala na pala akong mga gamit doon actually. Dumaan na rin ako sa palengke. So, bumili ako ng mga gulay. So, ito. Sitaw. And then, meron tayo dito cabbage. May isang talong. May 2 patatas. Tapos may isang carrots. Di ko lang anong lulutuin ko. Samot-sari eh. Pero guys, 50 pesos na lahat to. So, ayan. 2, isa, tapos 50 pesos lang to guys. Itong isang plastic na to. Ang mura, diba? Actually, pwede na itong ulam ng ganito lang eh. For 1 week eh. 1 week? Oo eh. I mean, 1 week. Di pala. Grabe naman. Ano yun? Tagkakalahati. Siguro mga good for 4 days. Ay, hindi. Lutang ako. Actually, pwede na itong ulam na parang mga good for 2 days. Ayan. 2 days, 3 days. So, yeah. And aside sa gulay, bumili na rin ako ng kiat-kiat, orange. And then, may saging ako dito. 17 pesos lang. Ayan, may 5 na akong saging. Ito guys, 100 pesos. Ang mahal na ito. Ito yung pinakamahal. Mas mura, ang mumura ng gulay, tsaka saging. And then, bumili na rin ako ng agahan ko guys. So, kumuha lang ako ng pansit and rice. So, yun yung breakfast natin. Kasi ang mura, 25 yung pansit and then 15 pesos yung yung rice. So, 'di ba? Nakatipid tayo. Tapos may sabaw na rin, 'di ba? Solve na ako diyan for breakfast natin. And yeah, yun lang naman medyo actually guys, sa totoo lang, wala pa akong tulog. Hindi pa ako natutulog and it's already 9:29 AM. Nice. Pero inaantok na ako eh. At the same time, nagugutom na ako. So, siguro kain lang ako and then, siguro medyo pababae lang natin yung kinain natin. Maghugas lang ako ng pinagkainan and then, idip siguro ako. Power nap. Ayan.
So yeah, update ko lang kayo mamaya guys. Bye-bye!